Hello po mga kapiday sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Nagsalita na po, ito pong si Senator Amy Marcos patungkol doon ho mga kabida sa pag-aproba o pag-approve sa AKAP budget dyan ho sa Bicameral Conference Committee. Ano po, no? Pero yung observation ho ng mga netizens mga kabida, para hong naghugas kamay lang po itong si Senator Amy Marcos doon ho sa nangyari hong pagkabuhay muli ng AKAP budget matapos po itong inilibing niya, no, sa Senado mga kabida during committee hearing doon ho sa annual budget for 2025. Ano po, no? Pakinggan muna natin itong naging interview ho ng DZRH sa pamamagitan po ni Mr. Deo Macalma kay Senator Amy Marcos, at pagkatapos niyan mga kabida, tulungan nyo ako na mag-react ko dito, himay-himay ho natin yung kanyang mga sinasabi. Narito po. Eto nga, may mga lumalabas na bali-balita, sinisiguro ko kung ano ba talaga ang nangyari dahil biglang natubuan ng AKAP, ayun, kasi hawak ko yung DSWD budget. Sabi ko, nung binigay yung budget ng Pangulo, asan ba yung AKAP? Sabi nila, hindi na priority yun, wala na yun. Sabi ko, okay. Pagdating naman ng budget ng Congress, tinatanong ko rin, asan na si AKAP? Naging halik na ba? Abay, wala pa rin daw. Hindi naman daw importante yon, tinanggal na. Sabi ko, maganda yan. Kasi nalalabuan ako sa AKAP, sabi ko, ano kaya, gawin na natin katulad ng AIX, at least maliwanag yon. Kapag namatayan, may burial assistance, pag may nagkasakit, yung chemo, dialysis, maliwanag. Pero yung AKAP nalalabuan kasi ako. Manang Amy. Abay, nung nag-FICAM, may kasunduan na daw ang Senate at ang Congress. Sabi ko, anong kasunduan yan? Ano yan? Bakit may AKAP bigla? Akala ko wala na yan. Kaya nagugulanta kami lahat. Talagang sabi ko, maganda naman tumulong sa tao, pero wag naman ganyang kalabo na ang alituntunin ng AKAP yung tinamaan ng inflasyon. Yung kulang sa kita. Nako, Manong Deo, ano ba yan? Kaya nga ayan na. Pero bago na yung talakay niya na marami nagulo, ano ba yung AKAP tsaka AIX? Paki-explica po yung AKAP, di ba ito yung ayuda sa mga kulang ang kita manang Senator Amy? Yes, yun ang pagkaintindi ko. Yung ayos maliwanag ng konti, kahit papano, yun ang ginamit nung pandemic. Kasi talagang gusto ni Presidente Duterte makatulong sa mahihirap. Talagang ako yung pasimuno, bigyan na ng cash yan. Talaga naman i-expand na natin yung burial assistance, medical assistance, yung nawalan ng trabaho nung pandemic, yung mga hindi makapag-aral ng mga kabataan, yung mga mangingisda, go! Ayan, maliwanag yun. Yung mga hard-hit sector. Pagdating nung AKAP, nagulat talaga ako last year. Kasi sabi ko, ano yan? Pareho lang daw ng AIX. Ganon, sure ka. Bakit walang mga guidelines? Ang alituntunin daw, maliwanag. Lahat ng near poor. Anong meaning ng near poor? Teka nga, lahat ng tao nagsasabing near poor sila. Hindi, yung minimum wage. Bakit minimum wage? Yung poorest of the poor, na wala ng minimum wage, na wala ng trabaho, hindi natin nabibigyan. Yung nakahilatang mga lola, yung mga PWD, solo parents, di natin nabibigyan. Bakit yan uunahin? Ang masama pa, eto pa yung dumating, marami pa nagsasabi, hindi daw sila nakakatanggap kasi hindi daw sila malakas. Ayun. Sa kapitan, sa mayor, sa Congress. Ay, naku talaga naman. Anyway, ang nangyari, eto nga, nangangapa kami sa dilim. Ang balita ko pa, yung 4-piece na nakatakda talaga sa batas, kinaltasan ng 50 billion. Ang malilintikan niyan yung 4.4 million nga families na talagang poorest of the poor. At 50 billion ang tinanggal. Halos sa kalahati. Nangalahati na lang yung 4-piece. Nasa batas yan. Yung PhilHealth, nasa batas din. Siniro. Yung education, tanggal rin. Di ko pa sure kung 10 billion ba yun, 12, 15, iba-ibang sinasabi. 12 billion sa DepEd. Kaya ako, nananawagan na lang ako sa aking kapatid. Kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa marinig na ng palasyo, pagsusumamo ng ating taong bayan. Ilang beses sinabi ni Presidente Bongbong,
yung flood control, ang balita, wala na rin sa Public Works. Ang balita, yung 4Ps, hindi na pangangalagaan. Ganon din, yung PhilHealth, 0-0 na. Sana talaga naman, kulitin niya, line by line yan. Pwede naman line by line, siya na lang ang tanging pag-asa. At huling hantungan ng taong bayan nangangailangan. Pero pagka ang sabi ng aking bubit sa DBM, Senator Amy, pagka daw niline item veto ang isang budget, isang departamento, mabubura daw yan, mawawala. Hindi ba pwede ilipat yan? Ay, pwede naman siguro yan ibalik kasi talagang hindi pa naman na napipirma. Pwedeng ibalik sa BICAM yan kung sakasakali sabihin ng Pangulo. Ang importante dyan, talagang suriin ng maigi. Kasi ilang beses na niya yan sinasabi sa SONA, parang talaga naman inalipusta yung pinagsasabi niya. Linapastangan yung budget, pambihira. Hanggang ngayon, wala pa nga kaming detalye. Paano kami pipirma niyan? Kaya hindi ako pumirma, hindi nga ako mapir kasi mamaya magkapilitan Okay. Editor niya. Isa pa na pinanggugulatan ko, may nagsasabi na may kasunduan na daw, may arrangement na daw yung Congress at yung Senado. Anong areglo yan? Nakabahan ako sa ganyan. Dahil alam naman natin, Deo, na yung pakikialam ng mga mambabatas sa budget ay labag sa batas. Sinabi na ng Korte Suprema yan. Nakukulong ang aabutin natin yan. Nakakatakot. Naku, may mga palusot naman ang IMED. Dami-dami mga pangalan pero same different names pero same pork barrel pa ang labas dahil sabi nga yung PIDA pa same animal. Nakakatakot tapos election year pa. Ano kaya ba yan? Kayo sa Senado binigyan daw ng 5 million na para sa AKAP at ang Congress 26 billion lang naman na Senator Amy. Oy, nako, talaga naman hindi ko alam. Yan daw ang sinasabi. Kaya ako'y kinakabahan. Sabi ko, akala ko wala na yung AKAP na yan. Ayos lang. Pero sana, bigyan ng maayos na alituntunin. Pero yung sinasabi na may areglo, yung dalawang kongreso, yung Senate and Congress, kinakatakutan ko yan kasi talagang labag sa batas at sa konsensya ng tao. At election year, pinagdududahan tayong lahat. Naku, talagang mapapahamak tayo ng todo-todo niyan. At hindi ako sangkot, hindi ako kabahagi ng anumang areglo at hindi ako talaga sasama-sama dyan. Hindi ako pumirma Pumunta nga ako sa Digos, ang layo-layo ko, sa Mindanao ako Ayun po, yun. Wala ho daw siyang alam doon, mga kabida. No? In fact, hindi ho siya dumalo doon ho sa Bicameral Conference Committee na meeting and yun po yung mali ho niya kasi sa hindi ho niya pagdalo doon, mga kabida, hindi ho niya na-defend yung paglibing ho niya ng budget ho ng AKAP. Okay? Dahil doon sa hindi ho siya sumipot kasi nasa Digos daw siya sabi ho niya no? That time na nagkaroon ho ng bicameral meeting mga kabida. Hindi ho niya defend yon. Kaya na-approve. 'Di ba? So, ang nangyari ho dito, mga kabida, meron hong laxity on her part. Yung pagpapabaya o pabaya po sa kanyang trabaho, mga kabida, no? Dahil ho, kung andun lang siguro siya, ipinaglaban po niya yung paglibing ho ng AKAP budget. Kasi doon sa Senate, mga kabida, nung kanyang dinefend po yon, tinanggal yung budget po ng AKAP. Kasi ang sabi niya doon is, according doon ho sa nakuha niyang information mula sa mga empleyado at opisyal po ng Department of Social Welfare and Development, hindi ho malinaw kung sino yung mga beneficiaries po. Okay? Parang naging freestyle na lang po yung pamimigay po ng pera Kahit sino na lang po binibigyan po ng pera. Yun po yung hindi ho gusto niya. Kaya nga, ang ginawa ho niya, since hindi ho malinaw, walang malinaw na guidelines, kaya tinanggal doon ho sa committee report.
Okay? Inilibing ng buhay yung AKAP po, mga kabida. Thinking na nilibing na talaga, patay na talaga yung AKAP, bigla na lang po tayong na-shock at na-surpresa po, no, after BICAM, na ito po ay na-approve, na buhay muli, binigyan ho ng buhay ng mga senador at saka ng mga congressman, no? Nung previous vlog ko, mga kabida, pinakita ko sa inyo kung sino yung pumirma doon ng mga senador, no? 7 lang ata yung mga nasa Senate, no, ang pumirma doon. Out of 17 members of Senate contingent po, mga kabida, 10 yung hindi ho pumirma. At although kabilang po doon si Senator Amy Marcos, pero yun useless pa rin yung hindi ho niya pagpirma para hong tinakasan niya yung responsibilidad ho niya, mga kabida, no? Okay? Para bang okay, hinayaan na lang po niya yung mga senador. Bahala na kayo dyan. Okay? Aprobahan o hindi niyo aprobahan yan. Bahala na kayo. Basta ako, andito ako sa Digos. Parang ganun Hinayaan niya yun Okay? Kaya, na-approve. Kasi kung andun lang talaga siguro itong si Amy, baka yung iba pang mga items po doon na hindi binigyan ng justice, mga kabida. Like, for example, yung PhilHealth, na binigyan ng zero budget. Yung Department of Education na digitalization. Pasensya na po. Okay? Tsaka yung sinabi niyang 50 billion po na slash mula sa pondo po ng for peace. Lahat po yun. Baka dinipensahan niya yun. Diba? Kung andun si Senator Marcos, wala Walang silbi Okay? Hindi ko nga alam kung anong ginawa niya sa Digos. Alam naman po niya na meron nakaschedule na BICAM di ba? So, ang pumirma doon is 7 lang out of 17. Although, marami yung hindi pumirma, pero yung counting yun, mga kabida, sa signature, sa approval is total. Kumbaga, kung ilan yung miyembro ng BICAM, regardless kung sa Senate ka ba or sa House of Representatives, yun yung mananaig. Okay? Sa contingent pa lang na mula sa House of Representatives, ilan yung pumirma? 13. Diba? 13 yung pumirma. Out of 14, kung hindi ako nagkamali. No? Out of 14. Basta isa lang ang hindi pumirma. Ito pong si Congressman John Duavit. Michael John Duavit. Siya lang yung hindi pumirma na miyembro ng BICAM. Okay? Kung susumahin mo yun, mga kabida, lahat-lahat. Okay? Sa Senate po, meron pong 7. 7. Tapos, sa House of Representatives, meron pong 13. Ilan yun? 20. Di ba? 20 versus doon sa hindi pumirma. Okay? Yung hindi pumirma, 10 plus isa doon sa House of Representatives, 11 lang. 20 versus 11. So, ang nanaig po talaga, yung 20, So, yun. Na-approve. Yung AKAP, na-approve. Andoon si Congressman Zaldico, chairman ng Committee on Appropriations, dyan sa House. Okay? Andyan si Senator Grace po ng Senate po, chair ng Committee on Finance. Diba? Tapos yung pumirma na 7 plus yung 7 pa. So sinong nag-defend doon sa budget na yon? Walang nag-defend. Kasi dapat mag-defend yun, mga kabida, ay ito pong si Senator Amy. Kasi siya yung nagtanggal Bakit iba yung magdi-defend doon sa doon sa budget ng AKAP? Ang nagtanggal po doon si Senator Amy, di ba? Kaya kung bakit nagkaganito po, bakit na-approve na buhay po yung AKAP, ang dapat sisihin natin, ito po si Senator Amy. Yun po yung malinaw doon. Kasi nagpabaya kasi Okay? Alam niya na medyo 50-50 yung magiging result doon sana andoon siya, no? Maliban lang siguro kung part ng script yun, di ba? May mga nabasa ako doon sa mga comments mula sa mga netizens, parte daw ng script yun
yung kanyang pagsalita po sa DZRH, party ho daw ng script, parang nanghugas kamay no? Yung kanyang panawagan ho kay PBBM mga kabida, party ho daw ng script yun. Kumbaga, nag-playing safe lang po itong si Senator Amy. Yun yung perception ng mga kababayan ho natin, yung mga nagalit doon ho sa pagtanggal ng budget ng PhilHealth, yung pagbuhay ho sa budget po ng AKAP, di ba? Yun ang tingin ho nila, perception nila yun na nagdadrama lang po no? Tapos yung sinabi pa ni Pangulong Marcos na bibigyan ho daw niya ng hanapan po daw niya ng paraan para maibalik yung budget para sa computerization, yung digitalization po ng Department of Education mga kabida, no, sa kanilang mga estudyante, no. Baka ho part lang po 'yon ng script ho para ho mapaniwala yung taong bayan na sila po ay tapat at sila po ay may malasakit po sa taong bayan, no. So yun yung pagkakamali po ni Senator Amy. Hindi ho sa sumipo. At least man lang, no? Kung andun siya, no? At least makikita yung kanyang sincerity, yung kanyang patunay na galit talaga siya doon sa AKAP na yun. Hindi niya gusto talaga yung AKAP. Pero wala Wala hong anino po ni Amy Marcos doon. Although hindi ho siya pumirma, pero hindi yun hindi yun big deal yung kanyang signature doon. Mga kabida Kahit na hindi ho siya pumirma, wala siya doon, na siya yung proponent doon ho sa AKAP na binasura po yung AKAP na yun, walang silbi pa rin yung hindi ho niya pagpirma. Okay? So, sana po malinaw mga kabida, no? Para ho sa inyong mga opinion, sa inyong mga comments, you can comment down sa comment section po sa aking channel. And sa mga hindi pa po subscriber po mga kabida, please do subscribe. Just click the subscribe button and click also the notification bell para po updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida at God bless.